O, dun sa mga nagtatanong diyan, dun sa GC natin, tsaka dun sa Facebook natin, dun sa comment, ito po yung Proben. Ayan, ang dami po nagtatanong kung magkano ang kilo ng Proben. Ang kilo po ng Proben ay 160, 140, ganyan. Depende po sa lugar. Hindi po pare-pareho ang benta nila ng per kilo sa palengke. Ayan, ang lilinisin po natin ay Proben. Kailangan dyan, mabilis kang gumalaw kung magnenegosyo ka dahil kung mabagal ka, is tatanghaliin kang lumabas. Ayan po yung Proben. O, inaalis po natin dyan yung mga feeds, tsaka yung mga laway-laway. Hindi nyo po pwedeng gupitin lang at hugasan yan nang hindi nyo kinakaskas ng mano-mano dahil mapait po yung feeds na yan. Ayan o. Papayag ka ba naman na yung customer mo papakainin mo ng feeds? Hindi naman manok yan. Tapos dadaanin mo lang sa hugas-hugas. Kaya yung nagsasabi na gupitin lang at hatiin sa gitna, malabong mangyari yun. Kahit lamasin mo ng asin yan kung ano pa man, hindi matatanggal yung madulas niyan dahil yung kutsilyo nga nahihirapan. Yun pa kayang mga asin-asin lang. Ayan, yung mga deliver natin ng Proben, minsan galing Bulacan, galing Quezon. Ang pinakamalupit na deliver natin galing sa Bulacan kasi malalaki yung pagkaka-Proben. Itong Proben guys, sa mga hindi nakakaalam, kadugtong ito ng balon-balunan. Ayan o, yung dilaw na yan is kadugtong pa yan ng balon-balunan. Ayan, kailangan lilinisin yung mabuti. Kasi yan, pag minarinate nyo at hindi nyo nilagay sa malamig, amoy ng customer yan. Pag mabahong prituhin, halatang hindi nyo nilinis yan. Sumisingaw po sa mantika yan. Kaya kailangan linis na linis yung Proben nyo. O, at ito naman, yung tamang paglilinis natin ng Proben. Ayan, kailangan nyo ng kahoy na mahaba. Kailangan nyo yan. Tapos lagyan nyo sa malaking planggana. Tapos kung may katulong ka, di kabilaan kayo. Ayan o. May nabibili nitong medyo malinis na, hiwa na siya pero hindi ganito karami yung laway. Hindi po pare-pareho yung deliver. Minsan maraming laway, maraming feeds, pero minsan naman is wala. Hindi po pare-pareho. Tayo naman kinukuha natin kahit anong deliver. Basta wag lang tayong mawalan. Ayan, kung malalaki yung Proben, pwede nyong hiwain. At dahil tatlo kami naglilinis ngayon, isang taga-gunting, dalawa kami nagkakaskas nitong Proben. Ayan, ang isang bag niyan ay 15 kilo, umaabot ng 3 oras linisin yan. Kaya para lang to sa mga matyagang maglinis. At kung ikaw naman ay hindi ka matyagang maglinis, hindi sa'yo nababagay ang ganitong negosyo. At kung ikaw ay nagsisimula pa lamang magnegosyo ng ganito, agahan mo lang ang gising mo dahil madaling araw ka maglilinis para bago magliwanag, istapos ka na. Ayan, kasi hindi talaga siya pwedeng itinda ng huhugasan mo lang. Pangit po ang lasa nun. Tapos napakalakas sa harina dahil yung mga laway-laway na yan, didikit po yan doon sa harina. Yung mga laway, di kakain siya ng napakadaming harina. Ang tendency nun, pag pinirito mo siya, buo-buo yung harina sa loob, napakatigas. Kaya alam nyo, pag bumili kayo ng Proben, alam nyo kung nilinis o hindi. Kasi ang dami-daming harina yan, buo-buo yan. Kasi yung laway na yan, didikitan po yan ng buo-buong harina. Tapos pag salang nyo, parang crispy na crispy pero hindi nyo alam, harina yun. Masakit sa ngipin kainin. Ayan, madulas lang siyang hawakan. Tsaka pag bumili kayo nito guys, kasama sa kilo yung mga laway na yan. Yung tubig, yung yelo, kasama yan sa kilo. Ayan, kaya medyo mahal na yung Proben ngayon. Hindi tulad dati na makakabili lang ng 65 ang isang kilo, 75, 95. Ngayon po ang kilo na pinakamababang makukuha natin is 130. Umaakit na po yun ng 140, 150, 160 dahil nag-click po yung mga ganitong street food vendor. At kung ikaw naman nagsisimula pa lamang magtinda ng ganitong Proben, wag mo munang ipapatinda sa iba. Ikaw muna ang humawak. Alamin mo muna kung may kinikita ka ba, may tinutubo ka pa. Kasi yung malalaking Proben, pwede mo naman siyang hiwain. Kung wala kang tinutubo masyado dito, sabayan mo to ng isaw. Yan yung Proben natin. Kasi pag nilamas mo yan sa harina na Proben, yung matitira na pinaglamasan niya na harina, may iwan yung timpla ng Proben mo doon. Tapos yun ang gagawin mong pang-coat doon sa isaw. Sa isaw po is 500 na isaw, kaya mong palabasin ng 3,500. At doon naman sa mga bagong followers ko dyan na hindi talaga alam yung Proben pero kain ng kain sa palengke. Ang Proben po, kadugtong yan ng balon-balunan. Ayan, nakailang gawa na po tayong video na sinabi ko na kadugtong yan ng balon-balunan ng manok. Hindi po yan ipot na nandyan. Feeds pa po yan, sariwang feeds pa yan. Kumbaga hindi pa natutunaw. Ayan. At kung ikaw, balak mo na magsimula ng ganitong negosyo, agahan mo ang gising mo, pumunta ka na sa palengke nyo ng alas 3, alas 2 na madaling araw para hindi ka mawalan. Kasi mauubusan ka pag lumabas ka ng alas 7 na, alas 6 nga, wala na halos mabili sa palengking ganito, pati isaw. Kasi madaling araw yung mga nagtitinda nito kasi maglilinis pa sila, hindi pwede sa kanila yung lalabas-labas ka ng tanghali na. At kung ito naman, nagtatrabaho ka at gusto mo lang siyang i-part-time at ipapatinda mo sa iyong mga tindero, samahan mo muna kahit mga 3 araw hanggang 5 araw yung taga-tinda mo. Tapos pag siya na lang,
at gusto mong kumita, alamin mo muna kung magkano kinakalabasan ng isang bag kasi depende po yan sa laman, minsan madami, minsan konti. Ang gawin mo, bilangin mo bawat piraso ng proben. Halimbawa, 200 pirasong proben yung laman ng isang plastic. O tapos 3 yung benta ng isa. 200 times 3 o di 600 po yung isang balot. Doon mo na siya tutuusin. Kung 5 balot yung dala niya, di 300 times 6. Ganun lang. Ganun din naman sa mga isaw, calamares, saka sa mga chicken skin. Bibilangin nyo. Ayan, sa katagal-tagalan ko nang bumibenta ng mga ganitong paninda, kahit hindi ko bilangin, estimate ko na ang kalalabasan ng paninda ng tindero ko. Kung ilang plastic lang yan, doon lang ako sa plastic bumabase. Pero ikaw baguhan, bilangin mo muna per piraso. Kasi katagalan yan, magagamayan mo din yung pagpapatakbo ng ganitong negosyo. Doon naman sa mga nagtatanong kung mabaho daw ba yung madulas na yan, kasi yung iba ayaw nila maglinis, gustong-gusto nila magnegosyo pero nadudumihan sila maglinis. Ang paglilinis po ng proben is madumi po talaga. Kung madidiriin ka, bawal sa'yo tong trabaho na to. Kung mahina ang sikmura mo, bawal sa'yo tong trabaho na to. Dahil yan, maduming tingnan. Pero pag iyan hinawakan mo, hindi naman siya mabaho. Kung anong amoy ng manok, ganun din po ang amoy niyang mga natatanggal na madudulas na yan. Yan o. Hindi siya yung tulad ng amoy ipo talaga siya. Tapos isa pa, ayan, yung kutsilyo natin, tamang talas lang para pag hiniwa mo siya sa gitna, hindi siya mapuputol. Kasi kung sobrang talas naman ang kutsilyo mo, matutuluyan yan doon sa kabila. Liliit ng liliit yung proben mo. Doon naman, sa mga ayaw naman magnegosyo at gusto lang bumili nitong proben natin, ayan, lagi kong sinasabi sa inyo, 160 po isang tab nito. Preso ka, libre harina, lulutuin nyo na lang po. 500 ml po yung tab natin. Ayan, i-message nyo lang po dito sa page kung ilang order nyo. Tapos book nyo na. Wag nyo na pong tanungin kung ilang piraso ang bilang yan. Basta yan po, sinukat ko po yan na alam ko namang kikita ako. Siyempre negosyo po ito, hindi po pwedeng hindi tayo kikita dahil bayad natin sa tauhan, sa mga ingredients natin, sa pagod natin, hindi ko naman sinisingil yung pagod kasi kasama talaga yan sa hanap buhay. Ayan, basta maubos lang yung paninda natin. At yun nga, sabi ko sa inyo kanina, ang isang bag po ng proben is 2,250. Ayan, kaya nyo po siyang ibenta ng 5K. Depende po sa inyo. Kaya nyo siyang palabasin ng 5K. Di meron kang 2,000 mahigit. Tapos, kaltas mo lang yung mga panrekado mo doon. Kung umuubos ka man ng 2 bag, 3 bag sa isang araw, kung maganda yung pwesto mo, tabi ba ng school yan? Tabi ba ng terminal? Tabi ba ng ng bangko? Ganyan. Malalakas yung mga ganyan. Kasi pag marami nagwi-withdraw, maraming bumibili. At kung swerte mo kung ikaw ay nasa palengke pa. Ayan, at sa mga gustong-gusto magsimula, samantalahin nyo ngayon guys. Dahil magdi-December na. Pagdating ng beer, walang matumal na paninda. Lahat mabili. Kahit hindi pagkain, kahit damit, laruan, lahat napakabili. Kaya itong paninda natin ng itong mga street food, proben, chicken skin, isaw, calamares, napakalakas nito. Hindi lang natin maisingit ngayon yung potato dahil napakamahal. Pero ito talaga, hindi natin titigilan, tsaka yung chicken skin. Ayan, sa mga nagtatanong sa akin kung saan ba yung deliver guys, isend nyo na lang sa akin kung saan ba yung lugar nyo kasi pag sinabi ko sa inyo kung saan ako kumukuha nito tapos kayo pala taga Mindanao, paano naman kayo makakabili dito, di ba? Kaya ang gagawin nyo, mag-survey muna kayo dyan sa lugar nyo. O ikutin nyo muna ng gabi, ng madaling araw, tanong-tanong, huwag kayong mahiya magtanong, marketplace, ganun. Huwag kayong mahihiya kasi pag nahihiya kayo, hindi kayo aasenso. Kung sa pagtatanong pa lang mahihiya ka na, paano pa pag nagtitinda ka na? Kaya mo ba lumabas na nakabisikleta? Baka naman lalabas ka, naka-helmet ka pa o magpapasama ka pa sa nanay at tatay mo. Sa ganitong negosyo guys, ayan, walang hiya-hiya dito kasi hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Yan ang kagandahan. Hindi tayo nagtapos kahit dito tayo napunta. Pero solid naman, hindi rin ako nagsisisi kung ako ay hindi nakapagtapos. Kasi marami din namang nakapagtapos na wala din namang trabaho. Wala po yan sa pinag-aralan, basta marunong ka at may alam ka. Pero hindi ko naman sinabing huwag ka na mag-aral para magnegosyo ng ganito. Mag-aral ka pa rin dahil napakaganda pa rin kung meron kang tinapos na wawalis pa tayo niyan mamaya. Kurso. Halimbawa, tapos ka ng engineer, tapos wala kang mapasukan. O, di magtinda ka muna. Tapos ka ng criminology, tapos wala kang mapasukan. O, magtinda ka muna. Di napakadami mong choices. Dami nga nagsasabi sa akin, hindi ka kasi nag-aral, kaya yan tuloy. Hirap na hirap ka dyan. Puro ka reklamo sa ginagawa mo araw-araw. Hindi ako nagre-reklamo.